Napansin mo rin ba to? Nung tahimik ka, okay sila sa'yo. Nung hindi ka sumasagot, gusto ka nila. Nung lagi kang umiintindi, mabait sila. Nung ikaw ang nag-a-adjust, peaceful. Nung ikaw ang nagsusorry, kahit hindi mo kasalanan, walang problema. Pero nung natuto kang magsabi ng no, biglang nagbago. Ang suplado mo na, ang sensitive mo naman, dati hindi ka ganyan. Akala mo kung sino ka. At dito nagiging interesting ang lahat. Baka hindi talaga nila namimiss yung dating ikaw. Baka ang namimiss nila ay yung version mo na madali nilang kontrolin. At kung introvert ka, mas delikado ito. Kasi matagal ka ng tahimik, matagal ka ng nagtitiis, matagal mo nang pinagmamasdan ang lahat. Kaya kapag dumating ang araw na sinabi mong tama na, para sa'yo boundary yon. Pero para sa mga toxic na tao, yon ay rebellion. Kung introvert ka, malamang hindi ka yung taong unang sumasagot. Hindi ka mahilig makipagtalo. Hindi mo kailangang manalo sa bawat conversation. At kapag may conflict, madalas ang instinct mo ay, hayaan mo na, hindi worth it. Baka pag-usapan lang ako, baka masaktan ko siya, baka ako pa ang maging masama. Kaya minsan na pagkakamali ng ibang tao na ang pagiging tahimik mo ay pagiging mahina. At sa simula, parang convenient. Kasi hindi ka lumalaban, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nangihingi ng explanation. Pero habang tumatagal, may nangyayari. Nasasanay sila. Nasasanay silang ikaw ang umiintindi. Nasasanay silang ikaw ang nag-a-adjust. Nasasanay silang kapag may ginawa silang mali, lilipas din. At kapag isang araw bigla kang nagkaroon ng mga boundaries, parang may alarm na tumutunog. Bakit nagbago ka na? Pero hindi ka naman talaga nagbago. Nagsimula ka lang magpakita ng respeto sa sarili mo. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagiging toxic din. Ang pag-uusapan natin ay kung bakit may mga taong mas nagiging aggressive, manipulative o disrespectful kapag nakikita nilang lumalakas ka. At higit sa lahat, paano mo haharapin yon nang hindi kinakailangang maging ibang tao? Dahil hindi mo kailangang maging loud para maging strong. Minsan, ang pinakamalakas na tao sa isang room ay yung pinaka-tahimik. Gusto nila ang version mo na walang boundaries. Imagine this. May kaibigan kang laging nanghihiram ng pera. Sa una, maliit lang. Pahiram naman, babalik ko sa Friday. Pumayag ka. Friday came. Hindi siya nagbayad. Pero ayaw mong maging confrontational. Kaya sinabi mo, okay lang, next time na lang. Then another week. Pahiram ulit. Pumayag ka na naman. Hanggang sa naging pattern. Ikaw ang laging nagbibigay. Ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Then one day sinabi mo, sorry, hindi na ako magpapahiram. Simple. Walang insulto, walang sermon, walang sigawan. Pero biglang, grabe ka naman. Ang damot mo na. Dati naman hindi ka ganyan. At mapapaisip ka, masama ba talaga akong tao? Hindi ka naging masama. Nawala lang ang convenience nila. Ito ang psychology na mahalagang maintindihan. Kapag ang isang tao ay nakakuha ng benefit mula sa isang certain dynamic ng matagal, pwedeng masanay siya ron. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng taong nagagalit sa boundary mo ay automatically toxic. Pero kapag paulit-ulit nilang pinupunteriya yung healthy boundary mo, kapag pinalalabas kang guilty dahil tumatanggi ka, kapag ginagamit nila ang affection, guilt, silent treatment, insulto o pressure para bumalik ka sa dating behavior, red flag yon. Kasi ang isang healthy person ay maaaring ma-disappoint, pero eventually, sasabihin niya ding, okay, naiintindihan ko. Sa kabilang banda naman, ang isang controlling person ay sasabihin, paano kita mapipilit na mag-yes ulit? At malaking difference yon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng isang oras ang pagtanggi mo. Minsan sapat na ang, hindi ko kaya, hindi ako komportable, pas muna ako, hindi na ako available. At kapag nagalit sila,
Huwag mong otomatikong isipin na mali ka. Minsan ang galit nila ay hindi proof na mali ang boundary mo. Minsan, proof yon na effective ang boundary mo. Pero teka, kung ganun lang kasimple, bakit may mga taong lalo kang pinipilit kapag lalo kang lumalayo? Dito pumapasok ang second story, at ito yung part na maraming introvert ang makaka-relate. Kapag tumigil ka sa pag-react, pwede silang mag-push palalo. May taong sanay na sanay kang i-trigger. Alam niya kung anong sasabihin para magalit ka. Alam niya kung anong topic ang sensitive sa'yo. Alam niya kung paano mo pagdududahan ang sarili mo. At dati gumagana yon. Kapag may sinabi siya, mag-e-explain ka. Kapag inakusahan ka, magde-defend ka. Kapag pinagbintangan ka, magbibigay ka ng 10 paragraphs na mga explanations. At habang nagpapaliwanag ka, siya ang may control sa conversation. Then one day, tumigil ka. Kaya sinabi niya, ang yabang mo na ngayon? Okay. Bakit hindi ka sumasagot? Wala akong gustong idagdag. Galit ka? Hindi. Then bakit ang tahimik mo? Dahil ayoko nang makipagtalo. Boom! Yung dating weakness mo na pagiging tahimik ay naging strength mo nang gamitin mo ito intentionally. Ito ang tinatawag nating emotional regulation. Hindi ibig sabihin na wala kang feelings. Meron. Pero hindi na automatic na bawat emotion ay kailangan mong gawing action. At ito ang nakakainis para sa isang taong sanay kontrolin ang reaksyon mo. Kasi dati alam niya kung paano ka gagalaw. Ngayon, hindi na niya alam. At minsan, kapag nawawala ang predictability, mas nag-escalate yung controlling behavior. Mas maraming messages, mas maraming accusations, mas maraming drama, mas maraming, bakit hindi ka sumasagot? May problema ka ba? Mayabang ka na? Feeling mo important ka? At mapapaisip ka, bakit parang mas lumalala siya ngayong peaceful naman ako? Simple lang. Ito ay dahil hindi na gumagana yung dating strategy niya. Tandaan, hindi lahat ng accusation kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng misunderstanding kailangan mong ayusin. Hindi lahat ng taong galit sa'yo kailangan mong pakalmahin. At higit sa lahat, hindi mo responsibilidad na kontrolin ang emotions ng ibang tao. Kung gusto mong sumagot, sumagot ng maikli. Kung kailangan ng discussion, magkaroon ng discussion. Pero huwag kang mahulog sa trap na kailangan mong patunayan ang innocence mo sa harap ng taong committed na hindi maniwala sa'yo. Kapag lumalakas ka, nawawala ang role na inassign nila sa'yo. Ito yung medyo masakit. Minsan hindi ka nila minahal bilang ikaw. Minahal nila yung role na ginagampanan mo sa buhay nila. Ikaw yung understanding friend. Ikaw yung quiet sibling. Ikaw yung reliable employee. Ikaw yung mabait na partner. Ikaw yung taong laging nandyan. At dahil doon may invisible contract. Hindi mo alam na may contract, pero sila may expectation. Siya naman yung iintindi. Siya naman yung hindi magagalit. Siya naman yung tahimik. Siya naman yung sasagot. Siya naman yung mag-a-adjust. Pero suddenly, nagbago ang behavior mo. Hindi dahil naging masama ka. Nagkaroon ka lang ng self-respect. At suddenly, hindi na ikaw yung dating character. Para itong movie na biglang nagbago yung script. At yung taong sanay sa role mo, magugulat. Bakit hindi ka na tulad ng dati? Pero isipin mo, kung ang relationship ay gumagana lang kapag ikaw ang laging nagsasakripisyo, relationship ba talaga yon o arrangement na? People can become accustomed to patterns. At kapag ang pattern ay matagal lang stable, kahit unhealthy ito, maaari pa rin itong maging normal para sa kanila. Kaya kapag binago mo ang pattern, nagkakaroon ng resistance. At hindi ibig sabihin na mali ang pagbabago. Sometimes resistance is simply the sound of an old dynamic breaking. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung titigil akong maging useful sa taong ito, igagalang pa rin ba niya ako? Kung oo, baka genuine ang connection. Kung hindi, baka hindi ikaw yung minahal. Baka yung function mo ang minahal nila. At masakit yon. Pero mas magandang malaman ang katotohanan
kaysa mabuhay sa relationship na kailangan mong laging i-abandon ang sarili mo para manatili. At dito nagiging interesting. Kasi minsan hindi nila direktang sasabihin na gusto nilang mahina ka. Mas subtle, mas psychological, mas tahimik. At kung introvert ka, baka hindi mo agad mapansin. Minsan hindi ka nila sinasabotahe directly, pero gumagawa sila ng paraan para pagdudahan mo ang sarili mo. Imagine may bagong opportunity ka. Promotion, new business, new hobby, new relationship, new confidence. Excited ka. Tapos sasabihin nilang, sure ka dyan? Baka hindi mo kaya. Baka hindi bagay sa'yo. Ang taas naman ng pangarap mo. Hindi ka naman ganyan dati. Baka mapahiya ka. At dahil introvert ka, hindi ka naman sanay mag-announce ng mga achievements. Kaya minsan kapag may taong nagsabing, hindi mo kaya, hindi ka sasagot. Pero uuwi ka at pagdating sa kwarto, paulit-ulit mong maririnig sa utak mo yung baka tama siya. Ito ang dangerous part. Kapag ang boses nila ay naging boses mo, hindi ka na nila kailangang bantayan. Hindi ka na nila kailangang pigilan. Ikaw na mismo ang pumipigil sa sarili mo. This is why psychological manipulation can be so powerful. Hindi mo kailangan ng locked door para makulong. Minsan sapat na ang isang belief na hindi ako capable. At kapag matagal mo nang naririnig yon, maaaring simulan mo na itong paniwalaan. Kaya kapag may criticism, huwag agad tanggapin. Pero huwag din agad i-reject. I-filter mo. Tanungin, may evidence ba ito? Specific ba ang feedback? Gusto ba talaga akong tulungan ng taong nagsasabi nito? At ang pinaka-importante, kung ibang tao ang nagsabi nito, may credibility ba siya sa area na ito? Hindi lahat ng opinion deserves equal weight. Hindi porket may sinabi ang isang tao tungkol sa iyo, ay totoo na. Kapag nakita nilang may self-respect ka na, maaari nilang palabasin ang pagiging mabait mo bilang kasalanan. Ito ang isa sa pinaka-common. Dati, ang bait mo naman. Ngayon, ang selfish mo na. Dati, ang understanding mo. Ngayon, wala ka ng pakialam. Dati, ang tahimik mo. Ngayon, ang cold mo. Dati, ang mature mo. Ngayon, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Napansin mo? Same person, different boundary. May mga taong komportable sa kindness mo hanggat available ito sa kanila anytime. Pero kapag sinabi mo ng hindi, biglang nagiging problema ang personality mo. At kailangan nating maging careful dito. Hindi lahat ng no ay automatically healthy. Pwede rin may mga moments na kailangan nating matutong mag-communicate ng mas maayos. Pero ang key question ay, can the other person respect your boundary without humiliating you for having one? Kung oo, may possibility na healthy conflict lang. Kung hindi, may issue na. Halimbawa, hindi ako makakapagbigay ng pera ngayon. Healthy response. Okay, naiintindihan ko. Manipulative response. Wow, after everything I did for you? That second statement turns your boundary into a debt. Parang, dahil may ginawa ako para sa'yo dati, wala kang karapatang tumanggi ngayon. No, hindi dapat ganon. Kindness is not a lifetime contract. Ang pagiging mabait mo noon ay hindi nangangahulugang permanently available ka. Pero matutong sabihin, I appreciate you, pero hindi ko ito kayang gawin. Pwede kang grateful at may boundary. Pwede kang mabait at firm. Pwede kang tahimik at powerful. Hindi mo kailangan maging masungit para maging respected. Pero may isang bagay na kailangang linawin. Hindi lahat ng taong hindi comfortable sa pagbabago mo ay toxic. Minsan, nasasaktan lang sila. Minsan, nag-a-adjust lang sila. Minsan, may part din sila na kailangan mong pakinggan. Kaya ang goal ay hindi, kapag may nag-question sa akin, toxic sila. No. Ang maturity ay yung marunong kang makinig nang hindi mo kinakailangang isuko ang sarili mo. At dito natin makikita ang difference ng isang strong introvert at isang defensive introvert. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging walang pakialam.
May mga taong pagkatapos masaktan, biglang nagiging wala na akong pake. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Hindi na ako magtitiwala. Lahat toxic. Pero hindi yun necessarily strength. Minsan defense mechanism lang yon. Dahil ayaw mo nang masaktan ulit, kaya pinapatay mo ang vulnerability. Pero ang tunay na strength ay ibang bagay. Strong ka kapag kaya mong sabihing, nasaktan ako, pero hindi mo ginagamit ang pain mo para manakit. Strong ka kapag kaya mong sabihing, hindi ko gusto ang ginawa mo, pero hindi mo kailangang sirain ang pagkatao niya. Strong ka kapag kaya mong umalis without needing revenge. At ito ang irony. Kapag tunay kang lumakas, hindi mo kailangang ipakita sa kanila na lumakas ka. Hindi mo kailangang mag-post, hindi mo kailangang magparinig, hindi mo kailangang patunayan na successful ka, hindi mo kailangang ipakita na masaya ka nang wala sila. Dahil ang self-respect ay hindi performance. Huwag mong gawing mission yung ipapakita ko sa kanila kung ano ang nawala sa kanila. Mas magandang mindset yung ipapakita ko sa sarili ko kung ano ang kaya kong maging kapag hindi na ako controlled ng opinion nila. Magkaiba yon. Yung una ay revenge, yung pangalawa ay growth. Minsan lalong nagiging toxic sila dahil nakikita nilang hindi ka natakot maiwan. Ito yung malaking turning point. Maraming tao ang madaling kontrolin hindi dahil mahina sila, kundi dahil takot silang mawalan. Takot mawalan ng kaibigan, takot mawalan ng relationship, takot mawalan ng approval, takot pag-usapan, takot mag-isa. At kapag alam ng isang tao na sobrang takot mong mawala siya, may leverage siya. Kahit hindi niya sabihin, alam niya na kapag nagalit ako, susuyuin niya ako. Kapag lumayo ako, hahabulin niya ako. Kapag hindi ako nag-reply, mag-aalala siya. Kapag sinabi kong aalis ako, matatakot siya. Pero one day, nagbago ka. Hindi ka na naghahabol. Hindi dahil wala kang pakialam, pero dahil natutunan mong mas gugustuhin mong mawalan ng relationship kaysa mawala ang sarili mo. At doon nagbabago ang dynamic. Biglang hindi na effective yung threat. Biglang hindi na gumagana yung silent treatment. Biglang hindi ka na madaling i-guilt trip. At minsan, doon nagsisimula ang escalation. Wala ka ng pake. Ang selfish mo na. Ang cold mo na. Madali na lang pala sa'yo ang mang-iwan. Pero hindi. Hindi madali ang mang-iwan. Pero maybe, you finally learned that staying is also a choice. At hindi mo kailangang manatili sa lugar kung saan kailangan mong paliitin ang sarili mo para lang magkasya. Hindi ka lumalakas para talunin sila. Lumalakas ka para hindi mo na kailangang talunin sila. Ito ang gusto kong maalala mo. Dahil baka buong buhay mo, ang definition mo ng strength ay hindi ako dapat matalo. Dapat mapatunayan kung tama ako. Dapat makita nilang mali sila. Dapat malaman nilang hindi nila ako kayang kontrolin. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mo, ang tunay na freedom ay kapag hindi mo na kailangang manalo laban sa kanila. Hindi mo kailangang baguhin ang opinyon nila. Hindi mo kailangang makuha ang apology nila. Hindi mo kailangang pilitin silang maintindihan ka. Hindi mo kailangang magkaroon ng final argument. Hindi mo kailangang makuha ang last word. At ito ang pinaka-importanting plot twist sa buong story. Minsan ang biggest sign na lumakas ka na ay hindi kapag mas marahas ka ng lumaban. It is when you stop participating in battles that no longer deserve your energy. Introvert ka, hindi ibig sabihin na mahina ka. Maybe you process things deeply. Maybe bago ka magsalita, iniisip mo muna. Maybe you observe. Maybe you notice patterns na hindi napapansin ng iba. At kapag natutunan mong pagsamahin ang quiet nature mo at strong boundaries, napakalakas ng combination na yon. Hindi mo kailangan maging loud. Hindi mo kailangan maging intimidating. Hindi mo kailangan magkaroon ng dominant personality. Ang kailangan mo ay clarity. Clarity kung ano ang kaya mong tanggapin at kung ano ang hindi. Clarity kung sino ang safe. Clarity kung kailan mag-e-explain. At clarity kung kailan aalis. Kasi may malaking difference sa pagitan ng hindi ako lalaban dahil natatakot ako at hindi ako lumalaban dahil alam kong hindi ito worth ng kapayapaan ko. Pareho silang tahimik,
pero magkaibang-magkaiba ang dahilan. At yun ang transformation. Dati tahimik ka dahil wala kang choice. Ngayon tahimik ka dahil may choice ka. Dati nag-a-adjust ka dahil natatakot kang mawala sila. Ngayon nag-a-adjust ka dahil gusto mo, not because you're afraid. Dati nagpapatawad ka dahil ayaw mong magalit sila. Ngayon nagpapatawad ka dahil ayaw mong dalhin ang galit. Dati nagsusori ka para matapos lang ang conflict. Ngayon nagsusori ka kapag may tunay kang mali. Dati gusto mong maintindihan ka nila. Ngayon, sapat nang naiintindihan mo ang sarili mo. At kapag dumating ang araw na hindi ka na madaling makontrol, some people will call you arrogant. Some will call you selfish. Some will say you've changed. At baka totoo, nagbago ka. Pero hindi lahat ng pagbabago ay masama. May mga pagbabago na tinatawag nating healing. May mga pagbabago na tinatawag nating maturity. May mga pagbabago na tinatawag nating self-respect. At may mga taong hindi makakasama sa bagong version mo. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil hindi na compatible ang mga bagong boundaries mo sa dati nilang access sa'yo. Kaya kung ikaw yung introvert na matagal nang tahimik, matagal nang understanding, matagal nang nag-a-adjust, baka kailangan mong marinig ito. Hindi mo kailangan maging weak para maging lovable. Hindi mo kailangan laging available para maging valuable. Hindi mo kailangan laging pumayag para maging good person. Hindi mo kailangang tiisin ang disrespect para mapatunayan na mature ka. At hindi mo kailangan maging aggressive para maging strong. Minsan ang strength ay simpleng no. Minsan ang strength ay paglalagay ng distance. Minsan ang strength ay hindi pagre-reply. Minsan ang strength ay pag-alis. Minsan ang strength ay pag-stay, pero may mga boundaries. At minsan, ang pinakamalaking strength ay tanggapin na hindi lahat ng taong mawawala sa buhay mo ay kawalan. May mga taong mawawala dahil hindi na nila kayang i-access ang dating version mo. At oo, masakit yon. Kasi kahit toxic ang isang tao, maaari mo pa rin siyang mahalin. Maaari mo pa rin maalala ang mga good memories. Maaari mo pa rin i-wish na sana nagbago siya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa parehong cycle. You can love someone and still choose distance. You can forgive someone and still choose boundaries. You can understand someone and still say no. At higit sa lahat, pwede kang maging mabuting tao nang hindi mo hinahayaang gamitin ka ng ibang tao. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyong, dati ang bait mo, dati hindi ka ganyan, ang cold mo na, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Huminga ka at tanungin mo ang sarili mo. Nagbago ba talaga ang puso ko o natuto lang akong protektahan ito? Dahil baka hindi ka naging masama, baka hindi ka naging cold, baka hindi ka naging selfish. Baka sa unang pagkakataon, natutunan mo lang kung paano hindi iwan ang sarili mo. At kung may isang bagay kang dadalhin sa buong conversation na ito, sana ito yon. Hindi mo kailangang maging mahina para mahalin ka. Hindi mo kailangang lumiit para tanggapin ka. At hindi mo kailangang bumalik sa dating ikaw para maging komportable ang ibang tao. Kung may taong dumaan sa buhay mo na ganito ang experience, yung habang lumalakas ka, lalo silang nagiging harsh, controlling o disrespectful, hindi mo kailangang pangalanan sila, pero pwede mong i-share ang experience mo sa baba. Ano ang unang boundary na sinubukan mong ilagay? At ano ang naging reaction nila? Dahil baka sa pamamagitan ng experience mo, may ibang tahimik na introvert na mapagtanto rin na hindi pala ako mahina. Masyado lang pala akong matagal na nagbigay ng access sa mga taong hindi marunong gumalang. Shoutout sa mga nanood ng Bakit Mahirap Mahalin ang Mga Sigma Introvert. Shoutout kay Champagne. Sabi niya, kung minsan may pagkatanga ang introvert, pero don't underestimate them. Pag yan napansin na ginagawa mo siyang tanga, sorry ka. Hanggang dyan ka na lang. Malalim magtiwala at magmahal ang introvert. Kapag ginago mo yan, sorry ka na lang talaga. Sabi naman ni Marie the Lightworker, hello po Sir AP, good evening. Wow, ang ganda ng episode natin ngayon. Agree ako sa lahat ng sinasabi niyo sir. Ang mga Sigma introverts bukod sa highly independent,
Hindi sila nagpapakita ng emosyon, madalas na may misunderstood ng iba, ngunit sila ay tapat at tunay kong magmahal. Maraming salamat Sir AP, ingat at God bless everyone. At ayon naman kay The Idol, good evening po everyone at kay Sir AP. Magandang topic again. Yes, mahirap talaga magmahal ang mga introvert kasi hindi sila basta mag-open up ng kanilang nararamdaman. Hindi dahil sa ayaw, kundi ayaw namin maulit pa ang pagkakamali ulit sa hinaharap. God bless everyone. At shoutout din kay Glenn Adversario, Utsukushi, Marilyn Obra, ako si Juliet, Edita Miyamoto, Maricor Pacanot, Gretchen Marikayanan, Lorena Bintas, Pax Tumulak, Mark Kevin Ojena No. 1, Cairo Den Adi, Ana Angowan, Delmori 23, Ramlat, Jola Short Video, Juan Clitink, Annalyn Granada, Roberto Norase, Itchy Imps, Ann Alice, Mario Alipit, at kay Lakbay Hunter x Hunter. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.